Ang man po? Ano pa? Yung man? Opo. Hindi ko po sure. Baka may yata kasi... Usually it's May, but because it was the revolutionary government and then the new constitution, it was held in January. So actually, kung late 89 ka ho pumasok, naka 1 year and a half na tumatakbo yung squad na yon bago ho kayo pumasok. No? Okay. So, let's follow ho your affidavit, sir, ha? So sa kaso nung, ang sinasabi mong unan yung assignment, yung kay Alan Toncio, tama po ba? Hindi po. Alin po tong kay Alan Toncio? Dito po na lumabas ang pangalan po ng Davao Death Squad. Dito unang lumabas. So anong year to, sir? Hindi ko po matandaan yun. Pero ang pagkaalam ko, nung city director noon is si Colonel Isidro Lapenia. Kasi yung, kung titignan mo media reports at lahat ng hearing, pati hearing ng CHR, ng DOJ, hindi dito lumabas yung DDS eh. Sabi sa media nang galing and everything. So may conflict din sa story nyo. But let's assume for a while that it's true. So according to your, sa salaysay po nyo, basically you ambushed, basically you raided the house, no, of Mr. Alan Toncio. Ginamit namin yung assault team, yung mga river returnees led by Chris Lanay. Hindi nyo muna chinek kung nandun yung target sa loob? Well, as per information, positive. Tapos nalaman nyo na lang na later on na wala. Wala. Yung katulong lang ang So, nung katulong na lang, edi at large pa yung inyong target. Sa pagkaalam ko, yes, Your Honor. Okay, so anong ginawa nyo afterwards? Bumalik kami sa quarry, and then, yun. Hindi nyo na hinanap si Alan Toncio? May effort na hinanap namin as per instruction by Major Asintista, pero negative na po. Hindi nyo na nahanap? Hindi na po. Pero hindi ho ba, instead of fearing the Davao Death Squad, nagmukhang tanga ang Davao Death Squad kung totoo sa laysay nyo? Kasi ni-raid nyo yung bahay, yun lang nandun, nilagyan nyo pa ng calling card na DDS, and then pagkatapos, at large yung pusher. So kung ako pusher sa Davao, rather than matakot ako sa Davao Death Squad, I will believe that you are violent, I will believe that you can kill, but I will not believe that you are smart enough to go after me. So you mean that the leadership of the DDS, liquidation squad, heinous crimes, whatever you call it, hindi kayo nag-meeting na hindi pwedeng hindi natin mahuli to si Alan Toncio? Pagkaalam ko, meron pong effort, pero wala, negative. So, but hindi ho ba, pag-isipan nyo, sir, di ba against human nature yun? May target kayo, napatayin nyo yung katulong, nilagay nyo yung calling card. Tapos pababayaan nyo na, hindi nyo nababalikan. Yung ginawang effort ng mga kasamahan ko sa grupo namin, wala naman talaga. Oh yes, but kaya nga nyo alam yung bahay kinasing nyo eh. Yes nga. Kung nawala ho siya sa Davao, hinanap nyo at hinanap na wala na, it will fulfill your mission na matakot yung mga pusher at umalis sa Davao. But yung hindi ho kayo makapagbigay ngayon ng definite answer kung minisyon nyo ba ulit, kinalimutan nyo, or kung ano nangyari. Parang nakalimutan na, Your Honor, hindi na lang kasi naglayas na siya sa Davao, so parang gano'n na rin. Are you sure, sir, na lumaya sa Davao? Or you do not, or no information? Yun ang pagka-alam namin. Siguro tanungin natin siya kasi may hawak ako dito na police report na he was arrested recently. First endorsement, December 12, 2016. So, Mr. Chair, I'll submit this to the committee, also not only to prove that there is such a person, but if it is the main mission of the Davao Death Squad to eliminate and to extrajudicial killings, bakit buhay pa to at bakit ngayon taon lang na dito nahuli, no? So, let me go to the next case.
Sir, you were talking about June Bersabal. Opo, Your Honor. So napakinggan ko, sir, yung inyong press con dito din sa Senate, tapos kanina binanggit nyo ng konti, no? So ang pinapalabas nyo, You nasa have Samal ay... 23 seconds, but you'll be given additional 1 minute. Thank you, sir. I'll be given Anyway, 5 minutes mo. Sige, please I'll continue. try to ask shorter questions. Sir, yung sa kay June Bersabal, sabi nyo, nagmamajong, tama ho ba? Kinuha nyo sa Samal. Sa Kaputian po. Okay, tapos, kasi sa salvage din nyo, so, kunwari, binigay nyo muna dun sa isang police detachment at pumirma sila na nasa custody nila. Tama ho ba? Police detachment po ng Samal. Hindi po. Hindi ho ng Samal, nung... Sa Sigaboy po, police. Kayo na ako magkwento kung ano nangyari. Kaya ganito po. Noong nahuli namin si John Bersabal sa Kaputian, is personal po, na-record po ito ng Kaputian Police since it was covered by warrant of arrest. And then, dinala namin siya sa Davao, ipresenta namin kay Mayor Rodi kasi siya naman ang mag-utos na ipahuli ito. And then, since gusto ni Mayor Rodi na ipapatay na ito, baka kung i-endorse pa namin sa police station ng Sigaboy, maka-escape na naman. Then magawa na naman ito ng krimen. Kasi notorious talaga ito eh. So within ilan hours lahat ito nangyari? Yung huli nyo, yung dinala nyo sa detachment at yung pagpatay nyo sa kanya? Nag-gap yata ng mga ilang araw. Kasi gisip house pa namin si Bersabal. Anong date yun, sir? Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Bakit, Somewhere in 1997. Bakit, sir, sa affidavit nyo, 1993 ang nilagay niya? No, 1997 po. Hindi ako nagkamali. So yung instruction sa inyo, 1993. Tingnan niyo po yung 1997 affidavit yata, niyo. Your Honor. Ha? 1997. Ayan, no? Paragraph 41. In or about 1993, I was instructed by Mayor Duterte to capture June Bersabal. Mali na ito. 4 years before yan, sa nangyari. Baka clerical error na po ito. Pero 97 po ang doon sa resolution. Well, May Ingat tayo, resolution sir, sa si dates CHR. because naintindihan natin, hindi natin pwedeng basta sabihin clerical pag ganito. Sir, sabi niyo po, foot soldier lang si Mato-Bato. Tama ho ba? Sinabi Opo. niyo sa inyong affidavit. Opo, Your Honor. So sabi mo, kaya hindi lahat ng sinabi niya totoo. Opo, Your Honor. Ano yung mga sinabi niyang hindi totoo? Yung una, yung sa Palakis kasi pinagbintangan niya si John Ayaw. Yung Palakis, John Ayaw yung ano niya. And then yung sa Bersabal, yung daw pinalo ni Mayor ng gold. Hindi naman. Sige, sir. Baka Yung- pagbalik niyo, Yung sabi niya na kung merong ma-appoint na city director ng Davao, isa ako sa mga nilalapitan para ma-appoint. Hindi naman yung totoo. kasi sir, sa testimony, madalas sabi ng Supreme Court, okay lang yung magkamali na konting pagkakaiba, okay lang po yung may konting error. Pero yung sasabihin niya na alam niya, personal knowledge niya, tapos ibang-ibang storya sa'yo, and then now you're going to say it's because hindi niya alam, that means he was either coached or nag-imbento siya or both. In your case, ho ba, sir, may nag-coach din ho ba sa inyo? It's your last question. Anyway, you can use One the... last question, sir. Yeah, Wala, yeah, sige. wala po yun. Okay.
Ano ang Waterloo ng testimony ni Matobato? Dito po, yung isa dito, yung paratang niya doon kay Junaya about sa palakis. Kasi wala naman sa personal knowledge dito. Kaya yun ang naging Waterloo niya? Yeah. Okay. Mr. Chair, may I ask him, are you willing to submit your whole journal to the Senate? Meaning, may written Yes. Is it true na nilink nyo sa PCIJ? confession. Or binigyan nyo ng kopya ang PCIJ? Hindi po. Na So, sino nagbigay sa PCIJ ng kopya? hindi ko po alam. Na turn over ko po ito sa mga pari. So wala kang permission sa mga pare na ibigay ito sa PCIJ? Wala naman po. Kasi sabi ng PCIJ, sa rebuttal nila kay Mr. Tiglao, is that it was given to them, and I assume legally. No? But will you be willing to submit it to the Senate? Opo, kung ma-retrieve ko po. Sir Chair, I'll yield first because may pila po. Thank you, Mr. Chair. Senator Ontiveros Thank you, is Mr. recognized.